Unang tanong. Mamaya may itatanong din sa inyo si Nanay Bana ninyo, ha? So sa akin 5 points, kay Nanay Bana niyo 5 points din, okay? So tanongin niyo yung katabi ninyo. Ano yung kinain mo kaninang tanghali? Yan, oh. Ano yung kinain mo kaninang tanghali? Yan ang unang tanong, ha? Pangalawang tanong, nagustuhan mo ba yung kinain mo kaninang tanghali? Okay, yung pangalawa, ha? Sa pangatlong tanong, anong pangalan ng nag-invite sa'yo? O, ayan. O, sige, tanongin nyo muna. Ito na, Darwin, tanongin mo. Ayan, yan. O, tanong kayo. Mamaya, i-claim nyo yung 5 points sa ticket ninyo, ha? Yung mga nag-invite sa kanila, pakikuha na lang kapag na, ano tayo, ha? Honest game, ha? Walang sinungalingan tayo dito, ha? Okay ba yan? Natanong nyo na ba? O, 5 points din yan. Bahala kayo, mabibili nyo rin ng... Ano bang pagkain meron tayo dyan? Itlog. Ayun, oh. Ayun, oh, itlog na pugo. Kape at biskwit. O, palakpakan muna natin ang Panginoon ngayong hapon. Alam nyo, tuwing linggo, hindi kayo nagkakamali ng pinupuntahan lugar. Kasi sa buhay natin bilang mga tao, mahalaga na naglalaan tayo ng oras sa kaibigan, di ba? Siyempre naman, naglalaan tayo ng oras para maglibang, mag-aral, at may panahon din naman para sa Diyos. Alam niyo ba ang araw ng linggo, pinili talaga ng Panginoon yan. Mula Lunes hanggang Linggo, ang 6 na araw binigay niya sa atin. Mula Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes at Linggo. Tama ba? Sabado. Hindi kayo nakikinig. Lahat yan binigay sa atin ng Panginoon para magtrabaho, para mag-aral, para maglaan ng oras sa ating pamilya, at isang araw lang ang hiningi ng Panginoon. Yun ay ang araw ng Linggo, sa iba araw ng Sabado. Pero tayo dito sa church, ang nakasanayan natin at talagang sinusunod natin ay araw ng Linggo. So masaya ka ba na nandito ka ngayong araw ng Linggo, kahit man lang sandali kasama mo ang Panginoon? O sige, tanongin mo yung katabi mo, masaya ka ba? Gano'ng kasaya? 1 to 10. Tanongin mo katabi mo. 1 ang 10 pinakamataas, 1 pinakamababa. Ilan daw? Ilan? Oh, magtatanong ako. Ito, 5 points to, ha. Hindi to lahat, 5 points to. Kapag tama yung sagot. Si ito. Si Kuya. Kuya, gano'ng kataas daw siya kasaya? 1 to 10. 10. Yan, ha. So, si ate. Tama po ba? O, yan, tama doon. Palakpakan naman natin sa Lord. Maganda sa atin, di ba? So, mamaya, pakibigay yung 5 points sila, Ate Joy Marie. So, ayan po, ay simpleng bagay na ginagawa natin para maramdaman natin na tao tayo. Makipagkwentuhan naman tayo sa tao. Kasi maraming pagkakataon, puro cellphone hawak natin. Huwag tayo mahihiya makipag-usap sa mga tao. Kasi, kapag ikaw lagi ka nakikipag-usap sa tao, nararamdaman mo na isa ka rin tao na may problema, nalulungkot, masaya, tao na nagugutom, di ba? Isang paalala sa atin ng mga tao kasi dahil nga sa cellphone, social media, wala na tayong oras para makipagsalamuha sa mga tao. Kaya maganda tuwing araw ng Linggo, pupunta kayo dito, yan. Makikipagkwentuhan tayo sandali. At kung gusto niyo wag mo na umuwi sandali, pwede kayong fellowship, makipaglaro, makipagsayaw, o kung ano man yung gusto ninyo para maramdaman natin na hindi tayo nag-iisa. At ang maganda, yung mga kasama nyo dito sa simbahan, hindi mga masasamang tao. Yan, Mga kasama nyo dito sa simbahan, mga tao na hindi kayo dadayain, hindi kayo lolokohin, at hindi kayo sasaktan. Kung sasaktan man kayo, sila na yung isa sa mga huling tao na mananakit sa inyo. Okay? So, pwede ba natin palakpakan yung mga nag-invite sa atin? Palakpakan nyo naman yung mga nag-invite sa inyo. Diba? Sinundo-sundo pa kayo. Iba sinusundo pa. Buksan na natin yung ating mga Bible. Ako medyo galante ako sa tickets, Kaya pag may pinabasa ako, basahin nyo, 10 points yan, bibigay ko. Buksan natin sa Matthew. Matthew 21. Tulungan niyo yung mga kasama ninyo.
Bigyan nyo ng mga cellphone, mamaya tinawag kayo, walang 10 points yun. Mga in-invite ninyo, magtatampo yan sa inyo. Ayan ha. Ayan na. Magtatawag ako ng isa, 10 points to. Pababasa ko kasi sa kanya ang Matthew 21 verse 12 to 14. Pero ng isang mic dyan na wireless. Ayan, si Raven. Ito, paborito natin to ngayon si Raven Okay, Raven, 10 points to, Raven. Ito ang ating TikTokers dito, simbahan 12 hanggang 14. Palakpakan naman natin si Raven, Appreciate natin si Raven. Go, Raven. Pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda at namimili roon. Ipinagkaloob niya ang mga mesa ng mga namaliit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Sinabi sa kasulatan, ang aking tahanan ay tawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa niyo itong lungga ng mga magnanakaw. 14. Habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay at sila'y kanyang pinagaling. Okay, palakpakan natin si Raven. Raven, pakibigay na lang kay Raven mamaya ang kanyang 10 points. Okay. Ayan po ang ating topic ngayong araw. Yan yung panahon na nagalit si Jesus Christ. Akala ko ba si Jesus mapagmahal? Bakit siya nagagalit? Alam niyo po, kapag nagagalit, hindi naman porket nagagalit ka, ikaw ay nagkakasala na. Halimbawa ako, mahal ko ang aking mga magulang. Kapag may nakita ko sa inyo na nanakit sa aking magulang, anong dapat kong maramdaman bilang isang mabuting tao? Magagalit, di ba? Tama po. Ayun po yung pag-uusapan natin ngayong araw na ang Diyos din naman ay nagagalit. At ang tanong ay, bakit nagagalit si God? Ito, madaling bagay na dapat malaman natin kasi isa sa mga dahilan bakit tayo hindi lumalapit sa Panginoon kasi alam natin ang Diyos, may mga pagkakataon nagagalit siya sa ating kasalanan. Tama ba yon? Siyempre naman. At hindi namin itatago sa inyo, ang Diyos talaga ay nagagalit. Pero pag-uusapan natin, bakit ba siya nagagalit? Kasi kapag nalaman natin itong bagay na ito, kahit alam natin na nagagalit ang Diyos, hindi pa rin tayo matatakot na lumapit sa Kanya. Kasi alam natin dahilan kung bakit siya nagagalit. Kaya katulad ko, sa tingin niyo ba ako perfecto akong tao? Mukha lang. Joke. Hindi ako perfectong tao, hindi rin ako mukhang perfectong tao. Pero bakit hindi ako natatakot lumapit sa Diyos kahit na nagkakamali ako? At yun ang pag-uusapan natin. Ay, isa pang tanong, bago tayo mag-pray uli. Nag-pray na, di pa tayo nag-pray, no? Naiisip ko So, isang tanong, 5 points to. Sana masagot ninyo, Ano yung tinaob ni Jesus Christ? Ayan, Ano yung tinaob daw niya dito nung nagalit siya sa mga nagbasa ng Bible? 5 points. Ano? Okay, tama. Mga tindahan sa harap ng simbahan. So, malalaman natin dyan kung bakit nagalit si Jesus Christ. So, pakibigyan na lang ng 5 points si Ina. At bago ang lahat, mag-pray muna tayong lahat. Tayo. At muli, palakpakan natin ang Panginoon. Sige, palakpakan natin si Lord. Salamat po aming mahal na Diyos dahil ngayong linggo, ngayong araw, ngayong oras na ito at sa lugar na ito, alam namin nakakausapin mo kami. Tulungan mo kami na ituon ang aming puso sa iyo, ang aming isipan, gamitin mo ang aming tenga. Sa maraming pagkakataon ang aming tenga ay napuno ng mga bagay na marumi. Pero salamat po, Panginoon. Sa pagkakataon na ito, maririnig namin ang tinig mo. Maririnig uli namin kung gaano kami kahalaga. Hindi kami mga basura. Hindi dahil sa problema kami ay babagsak, kundi dahil sa mga bagay na nararanasan namin sa buhay na ito, alam namin
na may Diyos na nag-iingat, nagbabantay at nagpapala sa amin. Kaya sa oras na ito, aming Diyos, kausapin niyo po kami sa inyong personal na mensahe. May mga bagay po ako inihanda para sa kanila, Panginoon. Pero may mga bagay na inihanda ka sa mga kaluluwa na nasa harap ko. Kaya panalangin ko, Lord, kasama ng aking mga kapatid, mga workers sa simbahan na ito, kami nananalangin sa kanila. Marinig nila yung personal na mensahe mo para sa kanila. Kung ano yung gusto mong sabihin sa kanila sa oras na ito. Salamat po aming Diyos. Patuloy na sa iyo ang pagpapala, kapurihan at kadakilaan sa pangalan mo, Panginoong Isus. Amen. O, palakpakan natin ang Panginoon at maaari na tayong umupo. Basahin ko sa inyo uli ang Matthew 21 verse 12 hanggang 14. Pwede niyo uli akong sabayan. Maganda, makinig kayo maigi kasi bigla ako nagtatanong at magbibigay ng ticket. Malay niyo, magbigay ako ng 20 points. Sa mga nanonood po pala sa live, baka medyo naguguluhan kayo ano yung mga points or ticket na yan. Dito po sa evangelism service, kami po ay nagbibigay ng mga magagandang bagay para sa mga bisita natin. Kaya kayo, mga nanonood, yan, dalhin nyo dito yung mga mahal ninyo sa buhay, mga kaibigan ninyo. Sa sandaling panahon, marinig man lang nila yung salita ng Diyos. At uwi sila na dala-dala ang pag-asa mula sa Diyos. So, commercial lang yon. Basahin ko sa inyo ulit ang Matthew 21, verse 12 hanggang 14. Pumasok si Jesus sa templo at pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda at namimili roon. Pinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Sa 13, sabi niya, sinasabi sa kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Sa verse 14, habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at ang mga pilay at sila'y kanyang pinagaling. Mga kapatid, ito po ay isa sa mga istorya ng Bible na pinapakita sa atin ni Jesus sa kabila ng kanyang kabutihan, pagmamahal, katapatan, pagiging mabuting friend, isang mabuting magulang, isang Diyos na maasahan sa lahat ng panahon. Sa sandaling moment ng kanyang buhay bago siya ipako sa krus, ito yung mga panahon na malapit na siya ipako sa krus. Pinakita niya na siya din ay nagagalit. Ang sabi dito sa storya, bakit nagalit si Jesus? Dahil pagpunta niya sa simbahan, nakita niya ang simbahan ay punong-puno ng iba't ibang tindahan. At nakita niya maraming magnanakaw at nagpapalit ng pera. Kapag nagpapalit kasi ng pera, isa yan sa mga tanda ng korupsyon. Sabi sa Bible, ang pera ay the root of all evil, the love of money. Hindi yung pera, yung pagmamahal sa pera. Kaya kung sino man sa atin nagmamahal sa pera, isa yan sa mga dahilan kung bakit tayo mapapahamak. Kung bakit maraming tao nagsasantabi sa Panginoon dahil natatakot sila na mawalan sila ng pera. Pero alam niyo mga kapatid, ang totoo naman, ang Panginoon, gusto niya tayong pagpalain. Gusto niya nga maabot natin yung ating mga pangarap At malalaman natin kung bakit siya nagagalit. Number one, nagagalit ang Panginoon dito kasi nadatnan niya yung simbahan niya, imbis na ginagamit para panalanginan, ang nakita niya, hindi na simbahan. Nakita niya, palengke na. Marumi na. Punong-puno na ng mga taong hindi na iniisip ang Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo na yung simbahan. Kaya yung simbahan natin hindi gano'ng kaganda kasi hindi naman talaga yan ang dahilan. Kapag mas magandang simbahan, ay yun ang totoo. Sa tingin niyo ba yun? Kasi kung yun lang ang basehan, kung totoo ang Diyos ng isang simbahan, dapat maganda ang simbahan. Mas maraming magandang simbahan. Talaga. At iba-iba ang klase ng simbahan, kung pagandahan lang. Pero alam niyo ba ang totoong simbahan? Hindi na yung ganito. Kaya hindi ganito lang yung simbahan natin, wala dito ang Diyos. Wala dyan ang Diyos, hindi pinagpapala yung simbahan na yun. Hindi totoo yun. Dahil hindi nakabase sa kung ano itsura ng ating building,
kung totoo ang Diyos sa sinasamba natin. Pero syempre naman, kapag ang mga anak niya na pinagkatiwalaan niya ng isang lugar, kapag inalagaan nila yan, syempre magda-develop yan. Kaya tayo, papaayos natin tong simbahan. So, isa yan sa mga gagawin natin this year, papaayos natin, hindi para makipagpagandahan ng simbahan, hindi para maging komportable tayo, para kapag pupunta kayo dito, aircon, sino dito gusto punta? Aircon na simbahan natin. O, diba? Kayo lang din iniisip namin, hindi para makipagpagandahan, oy, mas maganda yung simbahan natin dyan, mas maganda yung simbahan kaysa dyan, hindi. Ginagawa natin yung kasi mahal natin ang Panginoon, diba? Kasi dito tayo nagsasama-sama eh. Dito tayo nagpe-pray. Sino dito gustong tambayan, pangit, mabaho, puro basura? Yun lang yung ibig sabihin kung bakit tayo nagpapaayos ng ating simbahan. Kaya masasaksihan nyo yan sa mga susunod na araw na itong simbahan natin ay ipapaayos natin. Again, si Jesus nagagalit dito dahil nakita niya ang simbahan o ang templo ay marumi. Alam mo ba kapatid, ikaw na ang simbahan ng Panginoon. Hindi na ito. Sa'yo na nananahan ang Panginoon. Kapag ikaw tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo, nanampalataya ka sa Kanya na Siya ang dahilan kung bakit kapag ikaw ay namatay, hindi ka na mamamatay. At ikaw ay papasok sa langit dahil niligtas ka ng Panginoong Hesus. Hindi lang siya yung tinanggap mo, kundi yung Espiritu niya. At kapag ang Espiritu niya nanahan sa'yo, babaguhin niya yung buhay mo. Kaya alam nyo, nung tinanggap natin si Jesus, tatanggapin din natin yung banal na Espiritu. Ayun yung ang Espiritu ng Diyos na nagbibigay buhay sa atin. Kaya nga sinabi, kapag ikaw ay naging Kristiyano, ikaw ay ipapanganak muli. You will be born in the Spirit. Hindi relihiyon ang born again, kundi isang experience. Ipapanganak. Kapag may pinanganak, may bagong tao. Tama? Halimbawa, si Darwin, ipanganak muli. Ano mangyayari sa kanya? Babalik ba siya sa tiyan ng nanay niya? Hindi. Hindi na mangyayari yon. May ipapanganak kay Darwin na hindi natin nakikita, espiritu. Ayun yun ang espiritu ng Panginoon. Kapag may pinanganak na bagong Darwin, mawawala na yung dating Darwin. Handa ka na ba, Darwin? Mawala ang dating ikaw. At may lalabas sa bagong Darwin. Isang Darwin na punong-puno ng pag-asa. Kahit na may problema, kahit na nahihirapan sa buhay, magtatapos sa pag-aaral, dahil alam niya hindi siya nag-iisa. Ayun ang ibig sabihin ng born again in the Spirit. Hindi yan reliyon, kundi isang experience sa Panginoon. Halimbawa, kung ikaw ay dating hindi kumakain ng gulay, dahil ikaw ay isa ka ng bagong nilalang, kakain ka na ng gulay. Sino dito hindi kumakain ng gulay? Ganun pala sa Panginoon, dapat kumakain din naman yan. Sinasabi ko lang, magkakaroon ka ng bagong pagkatao. Kung dati ikaw ay nagmumura, tatanggalin na ng Panginoon yan. Siya ang magtatanggal niyan, hindi ikaw. Tutulungan ka ng Panginoon. Huwag ka mag-alala. Hindi naman porket Christian ka na agad, dapat bukas hindi ka na nagbumura. May mga taong ginagawang gano'n ng Panginoon, pero may mga tao talaga unti-unting binabago ng Panginoon. Kaya mga kapatid, nagalit si Jesus dito kasi ang templo ay marumi. Ikaw ba, kapag umuwi ka sa bahay mo, matutuwa ka ba kapag marumi ang kwarto mo? Kapag nakita mo ang notebook mo, pagbukas at sinulat-sulatan ng kaklase mo, matutuwa ka ba? Kung ikaw ay isang asawa, umuwi ka galing trabaho at nakita mo walang pagkain at marumi ang mga pinggan, matutuwa ka ba bilang asawa? Siyempre hindi. At si Jesus ganun din. Nagagalit siya na Diyos. Nagagalit siya hindi para pagalitan lang tayo. Nagagalit siya kasi ayaw niya na napapahamak tayo. Parang ganito lang yan, mga kapatid. Halimbawa, ikaw ay masasagasaan na at katabi kita. Halimbawa, imagine na natin. Gusto ko ba, lika nga dito, kuya. Anong pangalan mo? Lika dito, lika. Tayo ka dito. Palakpakan natin to. Si pangalan mo? Jake. Halimbawa ito, naglalakad kami Jake sa highway. Jake, punta na tayong Luneta. Bebenta na kita sa Bombay. Tapos si Jake, may dumadaan na truck, tumatakbo, sige, takbo ka kunwari. Lika dito. Pero nagpupumiglas si Jay. Ano sa tingin niyo mararamdaman ko? Makagalit ako. Bakit? Kasi mamamatay si Jay. At bakit ba ang kulit-kulit mo, masasagasaan ka, gusto kong tumakbo, dito ka nga. Kasi
mamamatay ka. Salamat sa iyo, Jay. At ayun yung gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid. Isa sa mga dahilan kung bakit nagagalit ang Diyos sa atin. Hindi dahil wala ka talagang kwenta. Hindi yun yung ibig sabihin ng Panginoon. Ang gusto niya sabihin sa atin, anak, bakit ba ipinapahamak mo yung sarili mo? Nandito naman ako ah. Bakit pinagtatangkaan mo yung sarili mo, nasaktan? Nandito naman ako. Huwag mong pagbantaan ang sarili mo. Huwag kang magpakamatay. Huwag mong isipin na bawiin ang buhay mo. Siyempre, magagalit ang Diyos. Di ba? Isa pa sa mga dahilan kung bakit nagagalit ang Diyos dito. Kasi, ang simbahan pagmamay-ari ng Diyos. Siyempre, si Jesus may-ari. Nung pagdating niya doon, nakita niya, marumi. Kayo talaga. Dapat nagpe-pray tayo dito. Dapat nag-worship tayo. Anong ginagawa niyo dito? Okay lang sana ginagawa niyo yan. Kaso nga lang, hindi na kayo nagpe-pray. Ang Diyos, kaya nagagalit sa atin. Kasi minsan may mga pagkakataon, hindi natin iniingatan ang ating mga buhay. Masama ba yun na magalit? Minahal lang naman kita. Mga ganyan di ba? Lalo sa paubaya. Ano ba sinabi ni Joshua doon? I have to let you go. Di ba? Nagalit din siya kasi niloko siya ni... Ayoko ng ma-showbiz pa tayo dito. Di ba? Masama bang magalit kung hindi naman... kung maganda naman ang dahilan kung bakit siya nagagalit. Kaya kapag nagagalit sa atin ang Panginoon, isang tanda yun ng kanyang pagmamahal. Huwag natin isipin yun na kasi ako, makasalanan kasi ako kaya nagagalit sa akin ang Panginoon. Kasi matigas ang ulo ko dahil wala akong kwentang tao. Wala akong inisip. Hindi yun eh. Nagagalit na lang siya dahil nga siya ang may-ari ng buhay natin at hindi natin iniingatan. Siyempre, magagalit ang Panginoon kapag gumagawa tayo ng masama. Kasi kapag may ginawa ka masama sa kapatid mo, anak din naman ng Diyos yan eh. Halimbawa, hinold up mo. Siyempre, magagalit siya. Hinold up mo, anak ko yan eh. Tama lang na nagagalit ang ating Diyos. Pero, lagi niyong tatandaan, ang Diyos nagagalit dahil meron siyang mga dahilan. At kapag nagagalit ang Panginoon, matatakot ba tayo sa Kanya? Siyempre, may takot tayo sa Kanya. Pero hindi yun dahilan para hindi tayo lumapit sa Kanya kasi alam natin ang dahilan kung bakit siya nagagalit. Kaya tama-tama yung message kaninang umaga eh. Sabi ko talaga, Lord, ito talaga yung mensahe mo this week. Kasi yung messenger kaninang umaga, ang topic din about kung sa character ng Diyos sa tuwing nagagalit siya. Ibig sabihin talaga, gustong sabihin ng Panginoon, nagagalit din naman ako. Hindi naman ako yung tipo na tao na hindi nagagalit din or Diyos na hindi nagagalit. Kasi, mga kapatid, kapag naisip natin na ang Diyos ay hindi nagagalit, gagawin natin lahat ng bagay na gusto natin gawin. Tama ba yun? Siyempre naman. Kasi, sa isip natin ay hindi naman nagagalit ang Panginoon, pero ang totoo, nagagalit din siya. Kaso nga lang, anong dahilan? Bakit siya nagagalit? At maganda ang dahilan ng Panginoon kung bakit siya nagagalit. Sige, basahin natin tong isang verse na ito. Ang Diyos ay nagagalit dahil siya ay banal. Ito maganda story ito, pakinggan niyo maigi ha. May mga makalangit na nilalang sa gawing ulo niya. Sa ulo ng Diyos may mga nilalang daw. At yung mga nilalang na ito, question to ha, pakinggan niyo maigi, baka tanongin ko kayo. Ang bawat isa sa kanila ay may 6 na pakpak. Nasaan daw yung mga nilalang, mga makalangit nilalang? Nasa ulo ng Diyos. At ilan yung pakpak? 6. Huwag niyo muna sagutin, mamaya magtanong ako, 10 points to. Ang 2 pakpak ay nakatakip sa muka. Ang 2 nakatakip sa kanilang muka at ang 2 ay nakatakip sa kanilang paa. At ang 2 ay ginagamit sa paglipad at sinasabi nila sa isa't isa, banal, banal, banal. Ang Panginoong makapangyarihan, ang kapangyarihan niya ay sumasakop sa buong mundo.
na ang Diyos nagagalit dahil siya ay banal. Mga kapatid, para mas maintindihan natin itong istorya na ito, ano ibig sabihin nun? Merong mga makalangit na nilalang sa ulo ng Diyos, may 6 na pakpak, at yung 2 pakpak pinantatakip nila ng muka, yung 2 pinantatakip nila ng paa, at yung 2 ginagamit nila paglipad, palikot-likot sa Panginoon. Pag sinabi ang Diyos ay banal, ganito ibig sabihin yan. Ito, maliit na illustration lang. Last Friday ako ay natutulog. At habang ako ay natutulog, biglang may dumapong ipis sa akin. Ano initial reaction ko dapat? Ginanong ko agad. Walang isip-isip. Pinagpag ko agad. Bakit sa tingin nyo, pinagpag ko? Alam ka naman pagkapangin ko sa mukha ko. Di ba? Alam ka naman hayaan ko yung pumunta sa katawan ko. Bakit sa tingin ninyo? Alam niyo ito, kapatid, isa lang sa gusto ko maintindihan nyo. Dahil ipis yan, at ako tao, bakit dumadapo ka sa akin? Sino ka para dumapo sa akin? Kapag, at sumunod na araw, Sabado rin, ako ay nasa CR at biglang may dumaman na ipis sa akin pa, tinapakan ko agad, hindi ako nag-iisip. Sa tingin nyo, tama yun o hindi? Ha? Baka may ipis lover dito, ha? Tama, di ba? Bakit? Kasi ipis yon. Ang tao dapat tinatapakan ang ipis. Totoo naman, di ba? Ang ipis ay dapat pinapatay. Bakit? Kasi sa salitang sila ay insektong mga peste. Di ba? Baka gumanti sa akin mga ipis, naririnig ang mga ipis. Pag sinabi ang Diyos ay banal, ganito lang kadali yan, mga kapatid. Kaya yung mga makalangit na nilalang, hindi tinatakpan nila yung mukha nila, tinatakpan nila yung paa nila, kasi walang karapat-dapat tumingin sa Panginoon. Walang karapat-dapat na lumapit sa Kanya. Ganun ang Diyos, mga kapatid. Ikaw din, hindi ka karapat-dapat na nandito ngayon na nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil ikaw ay nagkasala. Kanina lang, bago ka pumunta at sa mga nakaraang araw. Kaya hindi mo dapat tignan ang Panginoon dahil banal siya. Hindi ka dapat nagpe-pray. Hindi ka dapat kumakanta sa Kanya. Kasi siya ay banal. Tandaan niyo yan. Pero, dahil sa pag-ibig ng Diyos, hinayaan ka niya na mag-pray. Kahit na hindi ka karapat-dapat na maranasan yung pag-ibig niya, dahil siya ay mabuti, binigyan kanya ng pagkakataon pumunta dito sa simbahan at magdasal, umawit, magpasalamat. Hindi ka dapat kumakain ng almusal, tandaan mo yan. Simula na ipanganak ka, dapat sa'yo itapon sa basurahan at itapon sa impyerno. Ayun na dapat agad ang destinasyon natin, mga tao. Kasi tayo ay nagkasala. Dapat lang na magalit ang Diyos kasi nagkamali tayo sa Kanya. Kaya siya nagagalit dahil siya ay banal. Pero tandaan mo, mga kapatid, kaya inaawit natin yung sukdul ang biyaya. Di na bahiran. Ano ba yung lyrics na? Niyakap mo ako sa aking karumihan. Alam niyo, hindi naman tayo dapat niyayakap ng Panginoon kasi marumi tayo. At tulad ko, dapat ba yakapin ko yung ipis? O, natatawa kayo. Ganun din ka. Ganun ka rin dapat. Hindi ka niyayakap ng Panginoon. Kasi mas marumi ka pa sa ipis. Ayun ang totoo. Hindi ka lang marumi sa ipis. Ang ipis, hindi naman, pwede sabihin na ipis, wala naman akong ginagawang masama sa iyo. Dumadapo lang naman ako. Diba? Pero ipis ka kasi, hindi ka dapat dumidikit sa akin, tao ako, natutulog ako eh. Pero mga kapatid, ito, makinig kayo. Ang ipis, walang ginagawang masama sa akin, pero ang tao may ginagawang masama sa Diyos. Kaya, sino masasama? Ikaw, ipis. Ako, tayo. Mas masama tayo sa ipis. Pero sa kabila ng yun, niyakap tayo ng Panginoon. Pwede bang palakpakan mo ang Diyos, mga kapatid? Kaya kapag may dumapo sa yung ipis, huwag mo namang yakapin. Hindi ko naman sinabi sa iyo, sabihin ng ipis, niyakap mo ako.
Sabihin mo agad kasi ibis yun, marami talaga yun. Normal yun, hindi ka Diyos, okay? Ang bait ng Panginoon sa atin, no? Hindi tayo nararapat na pumunta dito sa simbahan at makinig ng kanyang salita. Alam mo kung totoo lang, kung hindi dahil sa grasya ng Panginoon, kung papasok ka dito ng simbahan, isa lang makikita mo, pintuan ng impyerno, kasi hustisya. Pero dahil sa habag niya, kung buhay ka pa ngayon, kapatid at ngayon humihinga ka pa, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Yan maganda sa Kanya. Hindi, hanggat nabubuhay ka, bibigyan ka niya ng pagkakataon. Pero sana naman, kapatid, huwag natin paabutin sa punto na maging sukdulan din. Kasi, ang grasya ng Panginoon, kapag tayo namatay at hindi tayo nananampalataya sa Panginoong Isus, wala na tayong magagawa. Kahit ipag-pray ka pa na ipag-pray ng ilang mga tao kapag patay ka na, hindi ka pa rin papasok ng langit. Isa lang ang dahilan, si Jesus, kapag nanampalataya ka sa Kanya. Ayun lang, hindi ko ano yung ginagawa mo ngayon sa buhay mo na ito, kundi ko anong ginawa ni Jesus sa buhay mo, at kung anong ginagawa ni Jesus sa buhay mo, at kung ano ang gagawin ni Jesus at tatapusin niya sa buhay mo. Maganda ba yun, kapatid? Hindi ikaw ang dahilan, hindi ikaw ang hahanapin ni San Pedro kapag papasok ka na sa, hindi naman si San Pedro ang titingin sa atin sa langit. Pero kapag umakit tayo sa langit, hindi hahanapin kung gaano karaming ginawa mong kabutihan. Ang tatanungin sa'yo, nananampalataya ka ba sa Panginoong Hesus? Actually, hindi ka na tatanungin. Kasi alam na ng Diyos, alam niya na kung sino papasok sa langit at sa hindi. Sino dito nananampalataya sa Panginoon? Taas ang kamay. Sapat na yan para tanggapin ka sa langit. Sige, palakpakan mo ang Panginoon. Kaya nagagalit ang ating Diyos dahil siya ay banal. Normal na magalit siya sa karumihan. Kasi nga, siya ay banal. Kaya hindi natin maiiwasan na ang Diyos ay nagagalit. Pero sa panahon siya ay nagagalit, hindi nawawala ang kanyang pag-ibig. O, di ba? Ayan ang maganda sa ating Diyos. Galit siya pero mahal. Halimbawa, ikaw ay may jowa, may lover ka, sana sa tamang edad, mga kabataan. Kapag ikaw ay may lover at ikaw ay nasaktan niya, okay lang na masaktan ka, di ba? Pero hindi mawawala yung pagmamahal mo sa kanya. Ganon din ang Panginoon. Ang Diyos dumarating sa punto na nagagalit siya sa atin. Pero kahit nagagalit siya, hindi nawawala yung pagmamahal niya sa atin. Mahalaga na malaman natin na ang Diyos ay nagagalit dahil mayroong impyerno. Totoo po yun. Kasi doon ibubuhos ang Panginoon ang lahat ng kanyang galit sa mga taong hindi mananampalataya sa anak niya. Biruin mo, namatay na sa iyo ang Panginoong Hesus. Binigay na sa iyo ng Diyos pero hindi mo pa rin tinanggap. Dapat lang talaga magalit ang Diyos. Amen? Kasi anak niya na yun tinatanggihan mo Namatay yung anak niya. Di tayo karapat-dapat. Hindi nabahiran ang kabanalan ng Diyos. Diba? Sabi sa chorus sa Sukdulang Biyaya, di nabahiran ang kabanalan at mamaya awitin sana ng ating song leader. Ang ibig sabihin ng kabanalan ng Diyos, at kahit ito mga angel, hindi marumi yan, malilinis yan. Pero kahit sila ay malinis, hindi sila karapat-dapat mabahiran ang Diyos. Ganun ang ating Diyos. Kaya nag-iisa lang ang ating Diyos, walang katulad. Sa lahat ng Diyos, siya lang ang namatay para sa mga makasalanan. Walang ibang Diyos. Siya lang. Kaya mapalad ka. Kilala mo ang Diyos. At ang Diyos na sinasamba, inaawitan mo kanina, pinupuntahan mo, ay ang Diyos na namatay para sa kasalanan natin. Mabuti ba ang Panginoon? Amen. Sige, sa next verse natin, bakit uli nagagalit ang Panginoon? Ano pa ang mga dahilan niya? Bakit siya nagagalit? Nagagalit ang Diyos dahil siya ay mabuti. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sabi kasi natin, di ba, bakit ganun yung mga masasamang tao lalong yumayaman? Sabi ng salita ng Diyos, hindi nagpapabaya ang Diyos. Akala nyo lang. Pero hindi. Kung hindi nila tatanggapin ang Panginoon, itatapon sila. Sila mismo pupunta sa apoy ng impyerno. Hahayaan sila ng Panginoon. Hindi nagpapabaya ang Panginoon. Kaso nga lang ang Diyos ay mahabagin. Binibigyan niya ng pagkakataon ng bawat tao na
magbago. Kaya mga kapatid, tayo din na mga anak ng Diyos. Huwag nating, minsan kasi tayo sinusubukan natin kung hanggang saan ang pasensya ng Panginoon no? Parang sinasagot natin, ay hindi nagalit ng Panginoon, pinatawad ako. Ay, pinatawad ako ng Panginoon din sa bagay na ito. Lalakihan ko ba ngayon kasalanan ko? Kasi palaki na, palaki ng palaki. Mga kapatid, binabalaan kita. Kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ginagawa ng isang anak ng Diyos yun. Kasi ang gumagawa lang nun ay rebellious child. A rebellious child is not a child of God. Ang anak ng Diyos ay sumusunod sa Kanya. Kaya isang babalayan, ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Kaya kapag may nakita kang isang mayaman at kurakot na tao, Lord, ba't hindi mo pa pinapatay yan? Ayan ang sagot. Ayaw niyang mapahamak kasi yung tao na yon. Binibigyan niya ng pagkakataon magbago. Pero kapatid, lagi mong tatandaan, alam ng Diyos kung ang isang tao ay magbabago. At kapag nakita niya ang isang tao ay hindi talaga magbabago, huwag na nating alamin kung gaano kahaba pasensya ng Panginoon. Sumunod na lang tayo sa Kanya. Dahil ang Diyos ay mabuti. Kaya naman siya nagagalit, di ba? Kaya kay Jay nagagalit ako. Ano ba tawid ka ng tawid? Masasagasaan ka? Bakit ba pinapahamak mo yung sarili mo? Masama ba na magalit ako sa Kanya? Hindi. Okay lang. Kasi ayoko siyang mapahamak. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, kung ikaw may problema ka, minsan talaga pinapahintulutan ng Panginoon yan para maalala natin siya. Hindi para, Lord, ikaw talaga, ginagamit mo yung mga problema ko. Para, hindi ganun kapatid eh. Kasi sobrang tigas ng ulo natin talaga. Kailangan bigyan pa tayo ng problema ng Panginoon para sumunod tayo sa Kanya. Pero alam mo, ayaw naman ng Panginoon yun eh. Ang gusto niya, bibigyan ka niya ng pagsubok nang hindi ayon sa, hindi consequences ng kasalanan mo. Halimbawa, lahat naman tayo may pagsubok, di ba? Ang isang pagsubok ng isang mabuting estudyante ay kung paano mag-aaral ng mabuti. Ang isang pagsubok ng isang masamang estudyante kung paano mangungopya, mandadaya. Parehong may pagsubok. Tama? Pero ano mas gusto niyo pagsubok? Yung isang pagsubok na ito, yung pagsubok dito. Siyempre, yung pagsubok ng isang mabuting estudyante. At isang mabuting tao din. At ayun ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon dahil kundi ang lahat ay makapagsisi tumalikod sa kasalanan. Kaya ka nandito ngayon, binibigyan ka ng chance sa Lord para talikuran ng kasalanan. Dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. Kaya kung tayo magkakamali tayo, magkakaroon tayo ng kasalanan at buhay ka pa, anong pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Magsisi. Magsisi ka lang, humingi ka ng tawad, talikuran mo. Ngayon kapag nagkamali ka uli, humingi ka ng tawad, talikuran mo at sikapin mo, wag nang gawin uli. Paano kung magkamali uli? Gagawin mo yan hanggang sa ikaw ay mamatay. Ganun talaga ang buhay Kristiyano. Hanggang sa gumanda na ng gumanda ang iyong buhay. Kung ikaw ay dating magnanakaw, mandaraya, kung ikaw ay mamamatay tao, kung ikaw ay may ginawang masama, karumal-dumal, at buhay ka pa ngayon, buhay pa tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para magsisi. Hindi dahilan ng kasalanan para lalong lumayo sa Panginoon. Ang dahilan gagamitin natin para lalong lumapit sa Panginoon. Lord, baguhin mo ako. Kaya ang Diyos minsan nagagalit sa atin, hindi natin maiiwasan yan dahil siya ay mabuti. Sa next verse, ito na po ang huli. Bakit nagagalit ba si God? Dahil ang Diyos ay mapagmahal. The Lord loves righteousness and justice. The earth is full of His unfailing love. Sinabi dito, ang Panginoon mahal ang katwiran at ang hustisya. Alam mo mga kapatid, alam niyo yung mga tao sa impyerno? Mararamdaman nila yung pagmamahal ng Panginoon sa paanong paraan? Ipaparana sa kanila ng Panginoon ang hustisya. Kasi yun yung kabayaran sa kasalanan nila eh. Ngayon halimbawa, nagkamali pero hindi pinarusahan, mahal niya ba yun?
Hindi. Halimbawa, ako, pumatay ako, hindi ako nakulong, matutuwa ba kayo sa akin? Hindi. Di ba? Paano pag ako nakulong ako nung pumatay ako? Tama yun. Pagmamahal yun. Hustisya yun. Pero alam mo, kapatid, ikaw ngayon na nandito ka, alam ko nagkasala ka din. Ang Diyos, nagagalit siya sa kasalanan natin. Pero alam mo, hindi niya binuhos sa'yo yung galit niya. Hindi sa'yo. Alam mo kanina niya binuhos? Sa sarili niyang anak. Biruin mo, no? Ikaw nagkamali, pero ang nakaranas ng galit ng Diyos, ang sarili niyang anak. Gaano kanya kamahal? Sa tingin mo? Sa tingin mo yung pagmamahal ng Diyos, ito katulad ng pagmamahal ng barkada mo, ng pamilya, ng nanay mo. Wala talaga, katulad ng pag-ibig ng Diyos. Siya lang ang nagmahal ng ganito. Hindi dapat natin ito ginagawa sa Kanya. Pero sa kabila ng iyon, minahal pa rin tayo ng Panginoon. Ito sa John 3, hindi na nagkakamali. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Sino dito na nanampalataya kay Jesus? 10 points. Sino daw, ano daw ang meron sa mga nanampalataya kay Jesus? Kay ate, ano daw ang meron sa iyo? Amen. Meron palakpakan natin ang Panginoon. Pakibigay na lang Ate Jem sa kanya. Gusto ko tandaan niyo yan, ha? Hindi yung mga 10 points na yan. Gusto ko tandaan ninyo, mga kapatid, habang bata pa kayo, habang matanda na tayo, wag na wag mawawala. Kahit na tayo ay nasa higaan, nasa ospital na at malapit ng mamatay, pumuti man ang ating buhok at humina na ang ating mga katawan, lagi nating tatandaan, kapag tayo ay nanampalataya kay Jesus na anak ng Diyos, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Amen. Thank you, Lord. Maraming salamat. Ngunit ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Kapag ikaw sinabihan ka ng nanay mo, maghugas ka ng pinggan, maghugas ka. Kasi kapag hindi ka naghugas ng pinggan, ikaw ang huhugasan ng nanay mo. Siguro, pagbibigyan ka, at nakatakas ka, pag uwi mo, humanda ka sa akin. Hindi kita palalampasin. Ganon din ang Diyos. Hindi niya palalagpasin lahat ng tao. Hindi relihiyon. Yung iba kasi pumunta ako, Lord, tanggapin mo ako kasi ako ay mabait. Ano mabait? Yung mananampalataya lang sa anak ko. At mga nananampalataya sa anak ko, ako magbabago. Sila ang mga totoong mabuti. Lord, tatanggapin mo ako sa langit dahil ako ay isang kapatid. Kung kapatid. Hindi kita tatanggapin. Ang mga nananampalataya lang sa anak ko. Gusto niyo ba galit ng Panginoon? O ang gusto niyo ang kabutihan ng Panginoon? Siyempre naman. Dapat lang na ang Diyos ay nagagalit. Dahil kung hindi siya nagagalit, isa lang ang mangyayari. Magulo. Lahat nasusunod. Lahat pwedeng gawin, lahat ng gusto nilang bagay. Alam niyo ba kung bakit maayos pa ang bansa natin? Kasi alam natin na may nagagalit na Diyos. Alam mo kung bakit hindi ka pinapatay ng katabi mo? Kahit galit na siya sa'yo? Kasi alam niya na may nagagalit na Diyos. Okay ba yun? Oo naman, tama yun. Kasi sa galit ng Panginoon, naiingatan tayo. Mabuti ang Diyos sa tuwing siya'y nagagalit. Ang Diyos sa tuwing nagagalit, nagmamahal siya. At may mga pagkakataon kung bakit siya nagagalit dahil siya ay banal. Dapat lang siya magalit. Dapat lang siya malungkot. Pero lagi niyong tatandaan, sa kabila ng lahat ng bagay, sa kabila ng galit ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos mas nangingibabaw. Lagi niyong tandaan, kanina umaga sinabi, God is slow to anger. Mabagal. Isang bagay lang mabagal ang Panginoon. Lagi siyang mabilis. Pero isa lang siya sa mabagal. Isang beses lang siya mabagal. Alam mo, tuwing kailan siya nagagalit. He is slow to anger. Lahat galit na sa'yo, ang Diyos hindi pa rin. Ganun magalit ang Panginoon. Hindi siya magagalit agad. Halimbawa, sinapak ko to. Yan. Magagalit agad yan. Pero ang Diyos, hindi agad siya basa-basa nagagalit. Hindi siya nadadala ng kanyang emosyon.
He is slow to anger. At alam mo kung saan mabilis ang Panginoon? Kanina sinabi slow to anger, may karuktong yun. He is quick to forgive. Mabilis magpatawad ang Panginoon. Hindi ka pa humihingi ng tawad. Nakikita niya na yung puso mo, pero dapat ihingi mo ng tawad. 1 John 1:9. If you confess, pinapahayag ng iyong mga labi na ikay nagkasalay, kay ang Diyos ay tapat, siya ay patatawarin ka sa iyong mga kasalanan. Ganun kabilis! Patatawarin ka niya agad. Alam nyo, yung nakapako sa krus, di ba? Natatandaan niyo yun? 3 sila napako eh. Si Jesus yung nasa gitna. Hindi sila 3, marami talaga. Pero may isa nagsabi sa kanya, kung ikaw ang Diyos, bakit hindi mo mailigtas ang sarili mo? Pero yung isa, sabi nung isa, ano ka ba? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Hindi pa siya humingi ng sorry, pero ang Diyos, ang sabi sa kanya, isasama kita sa aking paraiso. Kaya ngayon mga kapatid, hindi ka pa man dun humingi ng sorry, pumapasok ka pa lang sa simbahan, Lord, makasalanan ako. Pero pupunta pa rin ako ng simbahan. At ngayon nandito ka na. Pwede ko ba kayo imbitahan na tumayo? At i-confess natin sa Panginoon kung ano yung mga nagawa nating mali sa Kanya. Dahil ang Diyos matagal magalit. Kung bakit ka nakapasok pa ng simbahan, dahil siya ay matagal magalit. At ngayon kung hihingi ka ng tawad, tapat ang Diyos. Kung buong puso ka ang hihingi ng tawad sa Kanya, patatawarin ka niya. Wala nang kundi-kondisyon. Basta galing sa puso mo, humihingi ka ng tawad. Ang Diyos, patatawarin ka niya. Sige, pikit ka ngayon. Kung gusto mo yumuko, humingi ka ng sorry sa Panginoon. Lahat tayo nagkamali sa Diyos. Gawin nating opportunity na ang Diyos mabilis magpatawad. Huwag nating tignan na ang Diyos ay patatawarin mo. Hindi, sabihin mo pa rin mula sa puso mo, Lord, sorry. Alam ko nagkamali ako, pero alam ko naiintindihan mo ko. Sige kapatid, sabihin mo sa Kanya, Lord, sorry po patawarin mo ako, baguhin mo ako. Minsan, hindi ko sinasadya, may mga pagkakataon sinasadya ako talaga, pero patawarin mo ako. Yung mga kapatid, sa oras na ito, hayaan mo, tanggapin mo, kapatawaran ng Panginoon, yayakapin ka niya, aawit tayo sa Kanya, sabihin parang paraan ng pasasalamat natin na alam natin na pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Gusto mo itaas ang iyong mga kamay para bilang pasasalamat, taas mo. Kung gusto mong sabihin yung awit, sabihin mo sa Kanya, basta galing sa puso mo. Huwag mo sayangin itong pagkakataon. Gawin mo para sa Diyos, hindi para sa katabi mo. Hindi dahil nahihiya ka. Huwag mo ikahiya ang Panginoon. Hayaan mo ang Diyos. At wagas mong pagsinta. Sige, hayaan mo ang Diyos. Yakapin ka. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kaumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Lord, I pray sa mga kapatid ko na ito ngayon sa harapan ko.
Salamat po sa kabatawan na binibigay mo sa kanila. Patuloy mo silang baguhin, Panginoon. Patuloy na dali mo sa lugar na ito, na sa kayo na palagi nilang marinig ang iyong salita. Patuloy nilang maalala na ikaw ay mabuti, na sila inibig mo, hindi mo sila iiwan, hindi mo sila pababayaan. Kung sino man sa kanila ang may sakit, Lord, paggagalingin mo. Sino man ang may pangangailangan, Lord, you will provide. Kung sino man ang nalulungkot, Panginoon, papawiin mo ito at papalitan ng kapayapaan ng kaligayahan. Panalangin ko, Panginoon, mula sa bata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon, maranasan nila ang presensya mo na hindi nila nararanasan kahit saan, sa kahit anong oras, kundi sa iyo lamang, sa iyong salita. O Lord, maraming salamat. Hayaan mo na awitin muli namin ang awit na ito bilang pananampalataya namin sa iyo.